Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Marboy Raybay at shout out kay Renzi Duardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Naramdaman na lang ng lahat na namumula na ang mga mata. Ang apoy na kumakain ng tao ay nakatutuwang tumama sa mukha, na nagpaparamdam sa mga tao na para silang nasa dagat ng apoy. Mataas na temperatura, nakakapaso, ilang sandali, naramdaman ng lahat na malapit na silang inihaw. Sadyang ginamit ni Han Sanchen ang apoy na ginawa ng kanyang katawan para sumunog ng libu-libong milya, ngunit upang hindi makasakit ng mga tao, halos tinanggal niya ang lahat ng bukas na apoy, na naiwan lamang ang madilim na apoy upang bumuo ng sobrang mataas na temperatura. Mayroon lamang isang layunin sa ganitong paraan, upang ang pinalamig na ginto ay mabilis na mapainit muli, at sa prosesong ito, maaari itong masiguro sa isang pare-parehong temperatura, na kapakipakinabang para sa mga manggagawa na bumuo. Ang nakaraang unang round ng environmental simulation ay para sa lahat na umangkop sa kasalukuyang sitwasyon. Ang bawat isa ay nagkaroon ng nakaraang pagsubok, ngunit sa pagkakataong ito ay halos matigilan sila saglit, at isa-isang mabilis na inindayog ang kanilang mga martilyo upang direktang maghukay. Ilang sandali, umalangaw-ngaw ang tunog ng ping at kalabog sa buong paligid, at ang kapaligiran sa cabin ay kinaladkad hanggang sa kasukdulan. Si Han Sanchen ay hindi rin idle, siya rin ang gumawa ng armor mismo. Pagkatapos ng lahat, kailangan nitong turuan sila kung paano gawin ito sa lahat ng paraan, kaya hindi maaaring maging tamad si Han Sanchen. Nang lumipas ang araw at ang hangin sa gabi ay nagdulot ng lamig, nagsimulang maglaho ang nagniningas na init sa tanawin, at unti-unting natapos ang tunog ng mga kalabog at kalabog, ang buong pagpapanday ng buong sambayanan ay sa wakas ay nagsimula na sa wakas. Mahigit sa 100 tao at higit sa 100 piraso ng gintong baluti ay nabuo din. Dahil ito ang unang pagtatangka, kitang-kita na may mga taong hindi maka-forge ng maayos, at maraming mga tao na pumipilipot at halos hindi nagmumukhang mga damit na hugis tao. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga matandang manggagawa na talagang may talento o may karanasan, na nakagawa ng epekto na gusto ni Han Sanchen. Tinatayang binilang ni Han Sanchen, at may humigit kumulang 36 na natapos na mga produkto na nabibilang sa superior grade. Bagamat kumpara sa proporsyon ng higit sa 100 piraso, ang 36 na piraso ay medyo masyadong mababa, ngunit sa anumang kaso, ito ang unang pagkakataon na magkaroon ng ganoong resulta, nasisiyahan din si Han Sanchen. Para sa pinakamaganda, pinili ito ni Han Sanchen sa isang binata na nagngangalang Ma Chao. Ang pagkakagawa ng kanyang baluti ay talagang kat-anji tangi, at ang hitsura ng bawat bahagi ay karaniwang ang pinakamalapit sa katawan ng tao, at ang ilang pinagsama-samang mga kasukasuan ay mas madulas kaysa sa iba. Bagamat talagang maganda ang baluti ni Wang Mazi, pinili ni Han Sanchen na ibigay ito kay Ma Chao. Sa paggawa nito, naging makasarili si Han Sanchen. Si Wang Mazi ay naging Deputy Commander-in-Chief na, at nanalo siya sa unang round ng mga reward. Kung makuha niya ito sa second round, hindi maiwasang isipin ng mga tao na ito ay isang reward base sa kanyang posisyon. Sa ganitong paraan, bagamat hindi nito masisira ang sigla ng iba, ito ay may epekto man lang. Para kay Ma Chao, ito ay upang sabihin sa lahat na ang mga gantimpala para sa pagpapanday ng magagandang kagamitan ay walang kinalaman sa iyong sariling posisyon, kahit na ikaw ay isang maliit na sundalo, maaari mo pa ring makuha ang pagkakataon. Okay, may mga taong magaling magpanday, at syempre may mga taong hindi gaanong magaling magpanday. Gayunpaman, ngayon ay simula pa lamang, at mayroon ka pa ring mga pagkakataon upang mapabuti ang iyong sarili. I make an announcement. From now on, you will operate independently.
Sabi ni Han Sanchen. Mula bukas, hahatiin si Wang Mazi at Zhang Mo sa kaliwa at kanang dibisyon. Ang dalawang dibisyon ay nasa ilalim ng command at jurisdiction ng dalawang deputy commander. Ang mga kandidato para sa kaliwa at kanang dibisyon ay isa-isang pipiliin. Pagkatapos na hatiin ang dalawang bahagi sa magkahiwalay na mga organisasyon, pipiliin ko ang departamento na may pinakamataas na antas ng kalidad bawat buwan at gagantimpalaan sila ng sama-sama. Kasabay nito, ang bawat departamento ay nagpapanday ng mga super kalidad na produkto na nasisiyahan ako. Bilang karagdagan sa pagganyak ng ginto at mga kasanayan para sa mga palsipikado, ang mga pinuno sa lahat ng antas ng departamento ay makakatanggap din ng isang tiyak na porsyento ng komisyon. Kaya, kung ang mga pinuno ay tumutok sa paglinang ng mga kakayahan ng mga karaniwang tao, ang kanilang kita ay tataas din, at ang mga karaniwang tao na nagsusumikap na mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pagpapanday ay magkakaroon din ng pagkakataon na mamukod-tangi. Naiintindihan mo ba? Ang mga gantimpala at parusa ni Han Sanchen ay karaniwang batay sa sistema ng kumpanya sa mundo. Ang layunin ng paggawa nito, syempre, ay upang pasiglahin ang sigasig ng buong Artifact Refining Department, at kasabay nito, upang bigyan ang lahat ng pagkakataong kumita ng kayamanan. Hayaan ang lahat, sa bawat antas, magkaroon ng mga benepisyong abot kaya. Matapos marinig ang panuntunang ito, ang buong Artifact Refining Department ay halatang tuwang-tuwa, at si Wang Mazi at Zhang Mo ay lihim ding nagpasya na makipagkompetensya. Nang mag-walkout si Han Sanchen kasama si Ivory, nagtakda na si Han Sanchen ng petsa para umalis sa customs. Kapag nakalabas na sa customs, ang Polar Bear Army ay tiyak na magiging tigre sa labas ng hola. Sinong nagsabi na ang civilian regiment ang kinatay na regiment? Sa kanyang mga kamay, si Han Sanchen ay isang nakakatakot na mamamatay tao na grupo. After 1 month, masyado bang nagmamadali? Tanong ni Ivory. Bagaman ang isang buwan ay tila hindi masyadong maikli, ang oras sa 8 Desolation Book ay talagang hindi mahaba. Umiling si Han Sanchen, kung pinahihintulutan ng oras, tiyak na umaasa akong mabigyan sila ng mas maraming oras. Ngunit ang inaalala ko ay ang paglalakbay na ito ay hindi magiging mapayapa. Si Chan Mobao, gaya ng inaasahan ko, ay puno ng pressure. Bukod dito, sinira namin muli ang mga ugat ng dragon ng isa't isa, at aktwal na pumasok sa isang mas malalim na kuweba ng demonyo ng hakbang-hakbang. Ang daan sa hinaharap ay magiging mas mahirap, o sa madaling salita, ngayon ay ang unang hakbang sa aming tunay na paglalakbay sa demonyo. Ang hukbong ito ang pinakamahusay na pagpipilian para mabigla si Han Sanchen, at ito rin ang tanging paraan upang ibalik ang tubig sa isang kritikal na sandali. Sa makatuwid, ang hukbo ng Polar Bear ay magiging isang trump card sa mga kamay ni Han Sanchen upang malutas ang lahat ng mga krisis, at kailangan niyang gawin silang may kakayahang lumaban ng maaga. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit iginiit ni Han Sanchen na sanayin silang lahat ng personal. Either you don't make a move, or if you make a move, hindi makakain at makakalakad ang kalaban. Ito ang tinatawag na matalas na kutsilyo mula sa kaluban nito. Sa tingin ko kami, ang mag-asawa, ang gagawa ng unang hakbang. Ang mga kaayusan dito ay karaniwang ginawa, at pagkatapos ay hihintayin namin silang mag-ensayo ng mag-isa. Tumanggaw si Ivory, gusto mo bang magpatuloy sa Burning Bone City? Napangiti si Han Sanchen. Alam niyang natuklasan ni Su Yingxiao ang kanyang munting iniisip, alam mo kung ano ang muli kong gagawin. Gusto mong pumunta sa isang bahagyang mas maunlad na lungsod, tama ba ako? Ngumiti si Ivory. Si Han Sanchen ay puno ng kawalan ng kakayahan, at bawat maliit na pag-iisip ay makikita. Kung ganoon ay sasama ako sa iyo. Nagpatuloy si Ivory, paano sila? Let's stay here for now. Delikado sa labas. Tsaka kailangan din ni Pei Mo at Pei Yuan ng oras para mag-practice. Sabi ni Han Sanchen. Dati kasi walang tao dito, kaya nag-aalala si Han Sanchen na iwan si Han Nayan mag-isa, pero iba na ngayon dito, maraming tao ang makakasama at makakapag-aalaga sa kanya, kaya gamaan ang pakiramdam ni Han Sanchen. Kung ganoon ay mag-aayos na ako ng mga gamit ko. Pagkaalis ni Ivory, kinuha ni Han Sanchen ang mapa. Ang distansya sa Burning Bone City ay palapit ng palapit, at ang susunod na hintuan ay ilang daang milya lamang ang layo. Sa pagkakataong ito, masasabing ang tunay na tigre ay naglalaro ng putik. Gayunpaman,
dito nagpunta si Han Sanchen. Pagkatapos magpasya sa lugar, inalis ni Han Sanchen ang mapa, at inimpake ni Ivory ang kanyang mga simpleng bag at lumabas. Tara na, bahagyang ngumiti si Su Yingxia. Tumanggo si Han Sanchen, kinuha ang bag at dinala sa kanyang balikat, hinayla si Ivory pataas at naglakad patungo sa transmission port. Nang papalapit sa portal, hindi umalis si Han Sanchen, ngunit tumigil. Nakatalikod talaga ang gilid ng mga mata niya sa langit sa likod niya. Bawang Tianshu, hintayin mo lang ako, kapag may oras ako, makikipag-chat ako sa'yo. Pagkatapos ng mga salita, kinuha niya si Ivory. Pagbalik sa Chanmobao, hindi nagmamadaling umalis si Han Sanchen. Pinuntahan muna niya ang matanda at binigyan sila ng malaking halaga para makapagplano sila para sa kinabukasan sa lalong madaling panahon. Ang mungkahi ni Han Sanchen ay hayaan silang umalis lumikas ang Sky Demon Castle. Bagaman ito ang kanilang bayan, ang Chanmo Castle ay nawasak, ang kahulugan ng kaligtasan ay hindi maganda, at maraming mga kahirapan sa muling pagtatayo. Ang pinakamahalaga, ang mga taong iyon ay babalik sa lalong madaling panahon, kaya ang hinaharap ng Chanmo Castle ay palaging maulap. Sa halip na iyon, mas mabuting umalis ng mas maaga at magtayo ng bagong tahanan. Bukod dito, pagkaalis ni Han Sanchen, tiyak na dadalhin niya ang maliit na itim na patpat, at ang pagbuo ng Chanmo Castle ay tiyak na magiging magulo. Ang pagkakaroon ng porma sayon ay magpapalaki sa paghihirap ng lahat sa Chanmobao, ngunit kapag naalis na ang ilang bagay, hindi alam ni Han Sanchen kung anong uri ng epekto nito. Parang usok lang. Alam naman ng lahat na nakakasama ito, pero kung matagal ka ng nalasan, paano ka nalang basta-basta mabibitiw sa sandaling sabihin mo ito? Ang ilan sa kanila ay hindi may iwasang magkaroon ng mga problema sa kalusugan dahil sa pagtigil sa paninigarilyo. Bahagyang ngumiti ang matanda, nang malapit na siyang magpasalamat, naglabas si Han Sanchen ng ilan pang gamit mula sa kanyang bag sa oras na ito. Nang makita niya ang mga bagay na ito, hindi maiwasan ng matanda na sumimangot, "Hero, ikaw na." Lahat sila ng exercises. Isinulat ko sila nung free ako. You guys can keep them. Kung ang isang grupo ng mga tao ay gustong mabuhay, dapat muna nilang matutunang protektahan ang kanilang sarili. Binigyan sila ni Han Sanchen ng pera at gustong bigyan sila ng ilang diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Hayaan ang ilang mga kabataan na matuto, at pagkatapos matuto, ipagtanggol ang iyong sariling bayan. Hindi para kay Han Sanchen ang magpasya kung aalis sa Chanmo Castle o hindi. Lahat sila ay tao, kaya natural, lahat sila ay may karapatang pumili. Maaari lamang gawin ni Han Sanchen ang kanyang makakaya sa mga tuntunin ng mga tauhan at bigyan sila ng sapat na proteksyon. Tumanggo ang matanda, "Salamat, bayani, hindi sapat ang pasasalamat ko sa iyo para sa kabaitan ng muling pagtatayo. You're welcome, old man. Tama na, gabi na. Aalis na rin kami ni Ivory. Magayos kayo sa lalong madaling panahon." Pagkatapos sabihin iyon, hinayla ni Han Sanchen si Ivory para magpaalam sa mga matatanda at hanggang sa gitna ng formation. Sa isang paggalaw sa kamay ni Han Sanchen, humiwalay ang maliit na itim na stick mula sa formation at lumipad pabalik sa kamay ni Han Sanchen. Sa sandaling umalis ang maliit na itim na stick, ang buong Sky Demon Fortress ay kitang-kitang ng inag, at pagkatapos ay nagkaroon ng putok, ang itim na hangin ay nawala, at ang kulay dugo na sikat ng araw na natatangi sa lahi ng demonyo ay pumasok sa lungsod. May bahagyang amoy ng dugo at bahagyang ginaw, ngunit mayroon ding bahagyang lasa ng kalayaan. Ang usapin ng Chanmo Fortress, mukhang naayos na ang lahat. Ivory, hindi ko lang alam kung ano ang gagawin ng natitirang mga tao sa lungsod. Malinaw, nag-aalala si Ivory sa kanila. Ngumiti si Han Sanchen, may mga kahirapan sa lungsod, ngunit mayroon ding mga desyerto sa labas ng lungsod, kaya ang kapaligiran dito ay talagang napakasama. Gayunpaman, ang isang bahagi ng lupa at ang kabilang panig ng mga tao, naniniwala ako, magkakaroon sila ng kanilang sariling paraan ng kaligtasan. Tara na, tumanggo si Ivory, sinundan si Han Sanchen palabas ng Chanmo Castle, at opisyal na tumungo sa susunod na labanan. Wala na ang Sky Demon Castle. Sa labas ng Sky Demon Fortress, sa isang tiyak na mataas na bundok, kahit na malayo ito, kitang-kita ng Judge ang itim na enerhiya ng Sky Demon Castle na nawawala. "Judge, ano ang susunod nating gagawin?"
Paano kung bumalik tayo at maging hari ng bundok? Bumalik. Ngumisi ang hukom, maaari ba tayong bumalik? Patay na ang Panginoon ng lungsod, at ang grupo ng mga lalaking nakaitim ay natalo lahat, ngunit tayo ay buhay pa. Sa tingin mo ba ay may iligtas tayo ng mga nakatataas? Anong ibig sabihin ng judge? Sakupin ang bundok bilang hari, mananatili tayo rito at hindi pupunta kung saan-saan. Kung gayon, kunin natin ang Heavenly Demon Castle sa hinaharap. Bigyan mo ako ng umutot. Sinampal ng hukom ang lalaking iyon sa mukha, may utak ka ba? Ilang tao sa Demon Fort ang sumali sa Polar Bear Legion ni Han Sanchen. Gagawin mo pa ba sila? Pinagalitan ni Dang Wei si Han Sanchen at nauwi sa ganito. Maaari tayong maging mapalad na mailigtas ang ating buhay minsan, ngunit imposibleng mailigtas ang ating buhay sa bawat pagkakataon. At saka, alam din ni Han Sanchen na hindi tayo patay. Siguradong gagawin niyang bantay ang mga taong iyon laban sa atin. Kung pupuntahan natin sila para manakawan, baka tayo mismo ang manakawan. Sa ngayon, umasa muna tayo sa kabundukan para kainin muna ang kabundukan, at kumuha ng mga dumaraan na caravan, alam mo ba? Ilang tao ang tumanggo. Nang makita ito, hindi na nagsalita ang hukom. Sa pagtingin sa pag-alis ni Han Sanchen, talagang nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang. Kung alam niya ito, baka sumama na siya kay Han Sanchen. Paano ako mabubuhay ng ganitong magulong buhay ngayon? Nakakabaliw talaga, matatalo ang mga lalaking nakaitim, bagay na hindi naisip ng judge. Sa oras na ito, dinala rin ni Han Sanchen si Ivory hanggang sa gitna ng angkan ng demonyo. Huminto at huminto ang mag-asawa sa kalsada, na parang namamasyal o nasa daan. Matapos maglakad ng halos kalahating araw, huminto ang mag-asawa at nakahanap ng malilim na lugar para makapagpahinga. Habang kumakain ay dahan-dahan ding huminto ang isang convoy sa hindi kalayuan sa kanilang dalawa. Hindi maiwasan ni Ivory na tumingin sa paligid, tanging si Han Sanchen lang ang kumakain ng steamed bun sa kanyang kamay, na parang wala siyang pakialam. Di nagtagal, ang kabaligtaran na convoy ay nakahanap din ng dalawang tao, at ang pinuno ay tumingin sa paligid. Sa napakatiwangwang na lugar, talagang may dalawang tao ang nananatili rito. Habang may kakaibang nararamdaman ay hindi niya napigil ang maglakad palapit sa kanilang dalawa. Sa tabi niya ay agad na sumunod ang isang grupo ng mga subordinate sa likod ng pinuno na may hawak na kutsilyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!